Purihin ng Panginoon sa isa pang pagkakataon na tayo po ay makapagpatuloy sa gawaing prayer meeting ngayong gabi. Welcome po sa bawat isa. At tayo muna ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Sa iyo, O Diyos, sama naming banal, lumalapit kami sa oras na ito. Nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat Ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig, mabiyaya at mahabagin. Salamat sa patuloy, O Diyos, na pagbigay mo sa amin ng pribileyo upang magkasama-sama muli sa gawain ngayong gabi sa pag-aaral ng iyong salita at pananalangin. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga sarili, ang aming buong programa sa pangunguna mo, O Diyos, sa pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu sa puso at kaisipan ng bawat isa. Kayo din po ang mag-ingat sa bawat isa at sa buong programa ngayong gabi at ikaw naman ang magpala sa amin pong pag-aaral. At ganun din, O Diyos, nais po namin ikaw ang aming mapapurihan, maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas at sa kapangyarihan gabay ng banal na Espiritu. Amen. Okay, purihin ang Panginoon sa gabing ito na tayo muli makapag-aral ng kanyang salita. At ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa mga mahahalagang babala sa mga Kristiyano. Napakahalaga po ng babala o warnings. Ito po ay bahagi ng ating buhay. Halos saang lugar ay mayroon pong mga warnings na ito po ay makakatulong sa atin upang mapigilan o maiwasan na tayo ay mapapasama. At maging sa banal na kasulatan, lalo na dito sa aklat ng Hebreo, ay makikita po natin ang mga babala, mga warnings para sa mga mananampalataya. Ang atin pong talata sa kabanatang 2, talatang 1 hanggang 3, sa aklat ng Hebreo. Sabi po sa mga talata, dahil dito, lalong higit pang kinakailangan na ating pakaingatan ang ating mga narinig upang tayo hindi matangay palayo sa mga ito. Sapagat kung ang salita na sinabi sa pamamagitan ng mga anghel ay naging matibay at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumatanggap ng makatarong parusa, paano tayo makakatakas kung pinabayaan natin ang gayong napakadakilang kaligtasan na sinasabi sa simula pa sa pamamagitan ng Panginoon at pinagtibay sa atin sa pamamagitan niyang mga nakarinig sa Kanya. Ang aklat po ng Hebreo ay isinulat para sa mga Kristiyano. Ang susing salita po dito or keyword ay mabuti or bitter. Sa kabanatang 1, talatang 4, sa kabanatang 6, talatang 9, kabanatang 7, talatang 7, talatang 11 at 22, maging sa kabanatang 8, talatang 6, kabanatang 9, talatang 23, kabanatang 10, talatang 34, sa kabanatang 11, talatang 16, 35 at 40, at sa kabanatang 12, sa talatang 24. Lahat po ng mga salita na banggit dito patungkol sa mabuti ay nauukol sa mga Kristiyano. Tunay na sobrang higit na mabuti ang maging Kristiyano kaysa hindi. Sapagkat ang Diyos ay may maraming mabubuting mga bagay na nakalaan para sa mga Kristiyano. Subalit, ang mga Kristiyano ay palaging nasa panganib ng pagkawala, hindi ng kaligtasan, kundi ng reward na ipinangako ng Diyos sa kanila. Napakadali sa mga Kristiyano ang maging hindi maingat, maging pabaya at mabigo sa pagsulong sa lahat ng pinlano, nilayon at ipinagkaloob ng Diyos para sa kanila. Yan po ang nakakaligtaan, napapabayaan, isulong ang plano at layunin ng Diyos para sa mga mananampalataya. Kaya't ang dakilang pangaral ay makita po natin sa Hebreo kabanatang 6, talatang 1, ang pagiging ganap
Yun po ang binibigyan din po dito, ang spiritual maturity. Ang sabi po ng talata, dahil dito sa pag-iwan natin ng pasimulang katuruan patungkol kay Kristo, dapat tayong makasulong patungo sa pagiging ganap at pananampalataya sa Diyos na hindi na muling inilalagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa. Yung basic doctrine po ng Bible patungkol sa kaligtasan ay iiwan na po natin yan upang tayo ay makasulong sa paglago, pagiging ganap. Mahalaga po ang spiritual maturity sa mga Kristiyano. Sa totoong ligtas ay imposible ang matangay at mawala sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po ay permanente, so sa totoong ligtas, hindi na po maaari mawala ang ating kaligtasan. Ngunit, pwedeng mabigo sa pag-alam ng layunin ng Diyos sa pagligtas sa Kanya. Minsan, pwedeng nabibigo tayo upang alamin at pahalagan ang layunin ng Diyos kung bakit tayo iniligtas. Kung kaya't ibinigay sa atin sa aklat nito ang mahalagang babala. Kaya una po dito, ang panganib ng pagtangay palayo tulad sa barko na walang angkla. Yun po sa binasa ko sa kabanatang 2, talatang 1 hanggang 3. Panganib, yung matangay palayo. Katulad ng barko sa sakang dagat, kapag walang angkla, ay tatangayin po yan ng alon at hangin, papalayo. At yun po ay hinahalin tulad. Ang atin pong kalalagayan kapag tayo po ay naging pabaya. Matangay palayo, ang ibig sabihin ay mapalayo mula sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa talatang 1, kabanatang 2, ay ating pakaingatan ang ating mga narinig upang tayo ay hindi matangay palayo sa mga ito. Hindi tayo matatangay palayo sa katotohanan, sa mga aral ng Biblia. Ang panganib ng paglayo sa salita ay maaring dahil sa pagtangay ng maling katuruan. Kung minsan ay posible na matangay ng maling katuruan. O kung minsan ay sa sarili mismong kapabayaan. Yun ang mga dahilan na maaari po tayong matangay, papalayo sa katotohanan ng salita sa Biblia. Kaya sa talatang 3 ay sinasabi kung paano po tayo matangay. Sabi sa talatang 3, paano tayo makakatakas kung pinabayaan natin ang gayong napakadakilang kaligtasan na sinasabi sa simula sa pamamagitan ng Panginoon at pinagtibay sa atin sa pamamagitan niyaong mga nakarinig sa Kanya. Yang sabi dito, kung pinabayaan natin ang gayong napakadakilang kaligtasan. Yun po ang dahilan na tayo ay matatangay palayo dahil sa kapabayaan. Kapabayaan sa pag-aaral ng salita. Kaya kapag tinamad na mag-aral ng salita ng Diyos, naging pabaya na, yun po ay panganib. Nandyan din maging pabaya din sa panalangin. Kapabayaan sa paglilingkod at pagsamba. Kapabayaan sa pag-soul winning. Ito pong mga nabanggit dito, na kapag napapabayaan ay matatangay tayo palayo sa pagiging biblikal na Kristiyano. Ito ay mga basic, mga mahahalaga upang tayo ay patatagin, patibayin sa ating Kristiyanong paninindigan at tayo po ay lalago at hindi mapalayo sa katotohanan. Bakit naging pabaya tayo at natatangay? Isa pang dahilan kapag tayo ay naging masyadong abala sa mga bagay na temporaryo lamang. Kaya napabayaan ang mas importante, ang may walang hanggang halaga.
Ang sinabi ng sumulat ay hindi pag-ayaw sa salita, kundi pagpapabaya sa salita. Kaya ang Panginoon nagbigay sa atin ng prioridad. Sa Matthew 6, talatang 33, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Yun po ang pangunahing bagay. Mga bagay na mayroong walang hanggang kahalagahan na dapat natin uunahin, ngunit maging posible sa mga mananampalataya na mapapabayaan ito, mga pangunahing bagay, kung ang kanya pong buhay at panahon ay kanyang ginugol sa mas hindi importanteng bagay, sa mga bagay na temporaryo lamang. At yun po ang mga bagay dito sa sanlibutan. Yun po ang maring dahilan ng isang mananampalataya ay matatangay palayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa ganito, ang Kristiyano ay posible mamuhay ng unbiblical. Kaya wala na sa prinsipyo ng banal na kasulatan ang kanyang buhay. At namumuhay siyang parang hindi ligtas. Kaya nakakalungkot po ito. Ito ay panganib kapag nagiging unbiblical na ang kanyang pamumuhay, namumuhay siyang parang hindi ligtas, ay natatangay na siya, napapalayo na siya sa katotohanan. Hindi na niya ipinamumuhay ang kanyang pagiging ligtas. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 2, talatang 12, gamitin ninyong may takot at panginginig ang inyong kaligtasan. Gamitin may takot at panginginig ang inyong kaligtasan. Ang ibig po sabihin ay ang ating pagiging ligtas. Mamuhay po tayo na manatiling mayroong banal na paggalang sa ating Diyos na kataas-taasan. Manlilikha ng ating buhay at ng lahat ng bagay na hindi dapat mawawala ang ating banal na paggalang upang ang atin pong pagiging ligtas ay ating ipamuhay. Ay hindi po natin makakaligtaan at hindi tayo mapapalayo sa katotohanan ng kalalagayan ng ating buhay bilang mga iniligtas ng Panginoon. Kaya ang encouragement ng Hebreo, ng aklat ng Hebrew, ay masusing pagtuunan, pansin ang salita ng Diyos at sundin ito. Ito po ang encouragement ng aklat na ito ng Hebreo sa atin. Yung masusi nating pagtuunan, pansin ang salita ng Diyos. Hindi pabayaan upang ito ay ating masunod. Kaya nag-aaral tayo upang ma-obey natin ang salita ng Diyos. Sabi sa Kabanatang 6, talatang 11, ang pag-asa na ating tinataglay ay katulad ng isang angkla ng kaluluwa na maaasahan at matatag. Mahalaga po ito, ang pag-asa na ating tinataglay. Lahat ng mga tunay na mananampalataya ay nagtataglay ng pinagpalang pag-asa. At yun po ay ang pangako ng ating Panginoon na tayo ay Kanyang muling babalikan at Kanyang babaguhin at isama sa Kanyang kaharian sa kalangitan. Ito po ang angkla ng kaluluwa. Ito po ang magpapatibay sa atin na maaasahan at matatag. Ang sinasabi po ng buong talata, ang pag-asa ng ating tinataglay ay katulad ng isang angkla ng kaluluwa na maaasahan at matatag at pumapasok ito sa dakong loob sa kabila ng tabing. Ito po ang sinasabi po dito na pumapasok sa dakong loob sa kabila ng tabing. Ito po ang tinutukoy dito yung sa bahagi ng tabernakulo ng mga Israelita sa lumang tipan, ang pagpasok po doon sa kabanal-banalang dako kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Kaya ang tinutukoy po dito ng talata na tayo, na mga totoong mananampalataya, nagtataglay tayo ng
Pinagpalang pag-asa na maasahan at matatag na mayroong kasiguruhan ng ating destinasyon na tayo po ay makakapunta sa langit at makakasama ng ating Diyos magpakailanman. Ay ito po ang katotohanan sa mga mananampalataya. Ito ay panganib. Pangalawa po, ang panganib ng pagkaroon ng masamang puso ng kawalan ng pananampalataya. Sa kabanatang 3 po ng Aklat ng Hebreo, sa talatang 12, 16 hanggang 19, ang sabi po dito, mga kapatid, mag-ingat kayo, baka mayroong sinuman sa inyo na may masamang puso ng hindi pagsampalataya na magpalayo sa inyo mula sa Diyos na buhay. 16 to 19. Ito ay sapagkat ang ilan ay nanggalit, bagaman sila ay nakarinig. Gayunpaman hindi lahat ng mga lumabas mula sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Ngunit kanino siya nagalit sa loob ng 40 taon? Hindi nga ba sa kanila ng mga nagkasala ng kanilang mga labi ay nabuwal sa ilang? At sa kanino siya sumumpa na hindi sila makapasok sa kanyang kapahingahan, kundi sa kanila na hindi sumampalataya. Kaya nakikita natin na hindi sila nakapasok dahil sa hindi pagsampalataya. So nabanggit po dito ang Israelita sa panahon ni Moises, kasama si Moises na hindi pinayagan ng Diyos makapasok sa lupaang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya ito ay mapanganib ang mananampalataya na hindi namumuhay sa pananampalataya ay binabanggit dito, may masamang puso. Ito ang panganib ng hindi pagsampalataya sa Diyos at hindi pagtiwala sa Kanyang salita. Dahil ang sabi po sa Hebreo, kabanatang 11, talatang 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he hath come to God, must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ito po ay talata at talagang nagbibigay diin ng kahalagahan ng pananampalataya sa mga Kristiyano, sapagkat kung walang pananampalataya, imposible ang makapagbigay lugod sa Diyos. At bilang mananampalataya, tayo po ay nilayon ng Diyos na mamuhay sa pananampalataya at magbigay lugod sa Kanya. Titingnan po natin dito ang napakamapanganib na kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Maalaala po natin si Cain. Si Cain po ay gumawa ng mabuti sa Diyos sa paghandog sa Panginoon ng kanyang mga unang bunga ng pananim. Maring pinili ni Cain ang mga mabubuti sapagkat siya ay maghandog sa Panginoon. Ito po ay tanda ng kanyang pagsamba sa Diyos. Mabuti ang kanyang ginawa, ngunit nakita ng Diyos, ang kanyang puso ay walang pananampalataya. Kaya posible sa isang Kristiyano na gumawa ng mabuti sa Diyos, gumawa ng maraming bagay sa Diyos, paglilingkod, ngunit posible na dahil lamang sa kanyang sariling kakayahan o dahil sa pag-asa sa kanyang sariling galing o sa iba pa mang motibo, na walang pananampalataya, kaya hindi makapagbigay lugod sa Panginoon. Kaya ang paggawa para sa Panginoon na walang pananampalataya, nakikita ng Diyos ang masamang puso. Masamang puso ay hindi po talaga makakapagbigay lugod sa Panginoon kahit ano ang ating gagawin. Kaya maalaala po natin ang sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, sa Mateo, kabanatang 15, kayo ay lumalapit sa akin sa pamagitan ng inyong labi,
ngunit ang inyong puso ay malayo sa akin, ang inyong pagsamba ay walang kabuluhan. Kaya panlabas lamang po ang nagagawa ng tao na walang pananampalataya. Gaano man siya kasigasig, gaano man siya kagaling, ngunit kung walang pananampalataya, hindi katanggap-tanggap sa Diyos at lumalabas po ang pagkakaroon ng masamang puso. Sa mga talatang ito ay matututunan natin ang hindi pagsampalataya. Ano po ang hindi pagsampalataya? Sa talatang 12, ito po ay paglayo sa Diyos. Kaya ayon sa sinasabi ng banal, talatang 12, mga kapatid, mag-ingat kayo, baka mayroong sinuman sa inyo na may masamang puso nang hindi pagsampalatay na magpalayo sa inyo mula sa Diyos na buhay. Kaya ang kawalan ng pananampalataya ay paglayo sa Diyos. At sa talatang 13, ito ay mapanganib at pandaraya. Ngunit palakasin ninyo ang inyong loob sa bawat araw habang ito ay tinatawag ng ngayon upang walang sinuman mula sa inyo ang maaaring patigasin ng pandaraya ng kasalanan. Ito po ay mapanganib at pandaraya. Kawalan ng pananampalataya. Sa talatang 15, magpapatigas ng puso. Talatang 15, habang ito ay sinasabi, ngayon, kapag inyong narinig ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso kagaya ng sa panggagalit. Kaya pag narinig natin ang salita ng Diyos, dapat tayo ay manampalataya. So, napipighati ang Diyos sa talatang 17 at 18. 17, ngunit kanino siya nagalit sa loob ng 40 taon, hindi nga ba sa kanila na mga nagkasala, ng kanilang mga labi ay nabuwal sa ilang, at sa kanino siya sumumpa na hindi sila makapasok sa kanyang kapahingahan, kundi sa kanila na hindi sumampalataya. Kaya ang Diyos ay napipighati, hindi nalulugod sa kawalan ng pananampalataya ng kanyang mga anak. At panglima, umaagaw ng ating pagpapala. Sa talatang 11, kaya nakikita natin na hindi sila nakapasok dahil sa hindi pagsampalataya. Ang inihanda ng Diyos na lugar ng kapahingahan, ito po ay pagpapala, ngunit hindi po nila narating dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya ang kawalan ng pananampalataya, umaagaw ng ating pagpapala na inilaan ng Diyos para sa atin. Sa Hebreo 4, talatang 1 at 2, kaya yamang may iniwanang pangako sa atin upang makapasok sa kanyang kapahingahan. Dapat tayong matakot, baka ang sinuman sa inyo ay mag-isip na hindi makaabot. Sapagat ang Ebanghilyong ipinangaral na rin sa atin ay iyon din ang ipinangaral sa kanila. Ngunit ang salitang ipinangaral ay hindi nila pinakikinabangan, sapagat ang mga nakarinig ay hindi ito sinamahan ng pananampalataya. Kaya mag-ingat sa pagkikinig ng salita at hindi pagsampalataya. Ito po ay masama. Nagiging masama ang ating puso. Kaya sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, dapat tayo ay manampalataya. Kasi ang salita ng Diyos, yun ay katotohanan at yun ay galing sa Diyos. Salita ng Diyos. At ang Diyos ay katotohanan. Kaya masama na hindi natin sampalatayanan. Ngunit, paano po tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Handa po ba tayo manampalataya? Handa po ba natin ito tanggapin sa ating mga buhay? Sapagkat kung hindi, ay nagkakaroon po tayo ng masamang puso. Kung bagamat hindi po natin inaayawan ang salita ng Diyos, ngunit ito po ay ating pinapabayaan.
Kaya ang sabi po ng ating Panginoong Kristo sa Luke 8:25, nasaan ang inyong pananampalataya? At gaano kadalas sabihin ng ating Panginoong Kristo sa atin, nasaan ang inyong pananampalataya? Sa aklat po ng Roma 1:17, Galatia 3:11, Hebreo 10, talatang 38, at sa Lumang Tipan sa Habakuk 2, talatang 4, ay sinasabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay naligtas nung tayo ay tumugon sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po ang sinasabing saving faith. Yung ating pagtugon sa katotohanan ng Ebanghelyo. At nung tayo po ay naligtas, ayon po sa mga talatang ito, dapat tayo ay mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat kung hindi po tayo mamumuhay sa pananampalataya, mapalayo po tayo sa katotohanan, mapalayo po tayo sa Diyos, hindi po tayo makapagbigay lugod sa Kanya. Ayun po ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po ang ating living faith. Mamuhay po tayo sa pananampalataya sapagkat tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Dahil tayo po ay tumugon sa pananampalataya, dapat tayong mamuhay sa pananampalataya. At ako po tayo sa pangatlo, ang panganib sa pagiging kontento sa hindi paglago espiritual. Yung nakukontento lang na walang spiritual maturity, yun po ay mapanganib sa isang mananampalataya. Sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 5, talatang 11 hanggang 14, sabi po dito, kami ay maraming sasabihin patungkol sa Kanya, ngunit mahirap sabihin dahil kayo ay naging tamad sa pakikinig. Sapagkat sa panahong kahit kayo ay dapat nang maging mga guro, muli ninyong kinakailangan na turuan kayo kung ano ang mga pangsaligang katuruan ng simula ng mga aral ng Diyos, at kayo ay naging katulad ng mga may pangangailangan ng gatas at hindi ng matigas na pagkain. Dahil ang bawat isang tumatanggap ng gatas ay hindi sanay sa salita ng katuwiran sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa kanila na nasa hustong gulang na dahil sa palaging paggawa ay nasanay na ang kanilang pagkakilala ng mabuti at ng masama. Ito po ang sinasabi ng mga talata dito, yung panganib ng pagiging kontento lang sa buhay Kristiyano na hindi lumalago. Kaya dito po sa mga nabasang talata, pinapakita dito sa atin na una, ang Kristiyano ay maaaring maging purol o tamad sa pakikinig. Yun po makita natin sa talatang 11. Mahirap sabihin dahil kayo ay naging tamad sa pakikinig, naging purol sa pakikinig. Kaya mawawalan ka ng gana sa salita ng Diyos. Kaya mapapalayo ka, matatangay ka. At napakadelikado at miserably ang buhay Kristiyano na talagang hindi mo nananamnam ang salita ng Diyos. Hindi mo nararamdaman na ito ay talagang pagkain ng kaluluwa at espiritu natin. Wala kang gana. Pangalawa, dapat nang magturo, ngunit hindi naturuan. Sa marami ng panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos, ng pag-aaral, ngunit para bang hindi naturuan sapagkat hindi natututo. Sa talatang 12, sapagkat sa panahong kahit kayo ay dapat nang maging mga guro, muli ninyong kinakailangan na turuan kayo kung ano ang mga pangsaligang katuruan ng simula ng mga aral ng Diyos,
at kayo ay naging katulad ng mga may pangangailangan ng gatas at hindi ng matigas na pagkain. Dahil hindi lumalago, kaya ang gusto ay pangunahing doktrina pa rin. Doktrina pa rin ng kaligtasan. Hindi kaya ang mga mabibigat na doktrina, kaya hindi lalago kung sa bata pa ay gatas pa rin ang hinahanap. Yun po ay makontento lamang sa ganong kalagayan, hindi paglago, yun po ay mapanganib. Ano po ang maasahan natin sa Kristiyano na hindi lumalago? Kung ihambing po natin sa anak sa loob ng tahanan, isang anak na nagkakaedad ngunit hindi lumalago kanyang isipan, hindi siya mapapakinabangan, kundi siya ay maging pabigat. Ganon din po ang mga mananampalataya sa loob ng Iglesia ng Panginoon. Kapag hindi lumalago, sa halip na magturo, ay tinuturuan pa rin. Pangatlo po, nananatiling sanggol. Po sa talatang 13. Nananatili pa rin sanggol. At ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 3, talatang 1 at 2. Ang sabi niya, mga kapatid, ako ay hindi makapagsalita sa inyo katulad sa mga taong espiritual, ngunit katulad sa mga taong namumuhay ayon sa laman, katulad sa mga sanggol kay Kristo. Kayo ay pinainom ko ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya at kahit hanggang sa ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Bakit namumuhay sa laman? Kaya yun po yung nasabi kanina na mas pinahahalagahan yung mga temporaryong mga bagay, kaya hindi lumalago. At sa talatang 14, walang discernment. Sabi dito, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa kanila na nasa hustong gulang, na dahil sa palagiang paggawa ay nasanay na ang kanilang pagkakilala ng mabuti at ng masama. So nasanay sila sa pagkilala ng mabuti at masama. Ibig sabihin, mayroon na silang tamang discernment. Kilala nila, alam nila kung ano ang mabuti at ano ang masama. Ngunit sa isang mananampalataya hindi lumalago, nagiging malabo pa rin sa kanya kung ano ang mabuti at anong masama, kaya wala siyang paninindigan, wala siyang tatag, wala siyang tibay, dahil wala siyang tamang discernment, dahil hindi lumalago. At panglima, dapat tayo sumulong sa paglago. Po sa kabanatang 6, talatang 1, dahil dito sa pag-iwan natin ng pasimulang katuruan patungkol kay Kristo. Yan po yung doktrina ng kaligtasan. Naligtas na tayo at dapat lumalago na tayo, iwanan na dapat tayong makasulong patungo sa pagiging ganap o patungo sa pagiging mature spiritually sa pananampalataya sa Diyos na hindi na muling inilalagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa. Hindi na yung basic doctrine pa rin yung pangunahin, kundi dapat tayo ay sumulong sa paglago. Nasabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, kabanatang 4, talatang 13 at 14, hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos, hanggang sa maging ganap patungo sa sukat ng antas ng pagbago sa kapuspusan kay Kristo. Ito po ay spiritual na paglago. Talatang 14, ito ay upang huwag na tayo maging mga bata na natatangay-tangay at nadadala-dala ng bawat hangin ng katuruan. Ito yung mga false doctrines, mga maling katuruan. Dapat hindi na tayo matangay, hindi na tayo madala. Pandaraya ng mga tao at ng katusuhan patungo sa mapandinlang na kaparaanan. Kaya delikado po ang hindi paglago sapagkat madali kang matangay. Lalo na yung mga maling katuruan.
Dadako po tayo sa pang-apat, ang panganib ng pag-backslide at hindi pagsisisi. Sa kabanatang 6, makita po natin yan, no? 4 hanggang talatang 4 hanggang 10. Sabi Diyos, sapagkat hindi maaring sila na minsan nang naliwanagan at nakatikim ng makalangit na kaloob at naging kabahagi ng banal na Espiritu at nakatikim ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan at sa darating na kapanahunan ay mapapanumbalik sa pagsisisi kung sila ay tumalikod sapagkat ang anak ng Diyos ay kanilang muling ipinako sa krus para sa kanilang sarili at sila ay inilalagay sa hayag na kahihiyan. Dahil ang lupa na umiinom ng ulan na madalas pumapatak sa kanya, na nagpapatubo ng mga pananim na nararapat sa kanila, na sa pamamagitan nila ay nagbubungkal ito, ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Ngunit kung ito ay nagpapatubo ng mga tinik at ng mga dawag, ito ay walang karapatan at nalalapit sa sumpa na ang wakas nito ay patungo sa pagsunog. Subalit, mga minamahal, kung kami man ay nagsasalita sa gayong paraan, kami ay nakatiyak sa mga mabuting bagay patungkol sa inyo at sa mga bagay na nauukol sa kaligtasan, sapagkat ang Diyos ay hindi walang katarungan upang kanyang kalimutan ang inyong gawa at ang pagpapagal ng pag-ibig sa inyo ipinakita para sa kanyang pangalan, nang kayo ay naglingkod at patuloy na naglingkod sa mga banal. Ito po ang sinasabi ng mga talata, ang Kristiyano na tumalikod at nasa kalagayan ng backsliding. Nangyayari po ito. Mapapanumbalik, hindi sa kaligtasan, sapagkat ang totoong ligtas, mag-backslide man, ay hindi nawawala ang kaligtasan. Ngunit, kailangan siya mapanumbalik sa pagsisisi. Ano ang mangyari kung hindi magsisi? Maging isa sa mga castaways ng Diyos. Makikita po natin yan sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korintos 9, talatang 24 hanggang 27. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 9, saglit ko pong basahin, 24 to 27. 24, hindi ba ninyo alam na ang mga tumatakbo sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit isa ang nagkakamit ng gantimpala? Sa gayong paraan, tumatakbo kayo nang kayo ay magkamit. At ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Kaya nga nila ginagawa iyon upang sila ay magkamit ng putong na nasisira. Ngunit tayo ay upang magkamit ng putong na hindi nasisira. Kung kaya ako ay tumatakbo na hindi katulad ng walang katiyakan. Kaya ako ay nakikipaglaban na hindi katulad ng isang sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at pinasusuko ito upang sa aking pangangaral sa iba, ako mismo ay hindi mawalan ng karapatan. So, ang ibig sabihin ay pang hindi ma-disqualify. Kaya ang backslider na mananampalatay, nagiging disqualify siya sa gawain ng Panginoon. Hindi nangangahulugan na lahat ng backslide ay umaalis sa gawain. Ngunit, bagamat sa gawain ka, kung hindi tama ang iyong puso, ikaw ay backslider sa harapan ng Panginoon. Hindi ka makapaglingkod ng tama sa Panginoon. Siya ay mapailalim sa paghatol ng Diyos.
mawalan ng reward sa judgment seat of Christ. Kaya ang sabi, 1 Corinthians 3:15, he shall suffer loss. Kaya sayang yung mga reward kung nag-backslide at hindi manumbalik sa pagsisisi. Maaring magkasakit, yun po ang hatol ng Diyos, o maaaring mamatay. Dahil sa 1 Corinthians 11:28-30, mababasa po natin doon, may mga nagkasakit at mga may namatay dahil hindi nila inayos ang kanilang mga sarili sa harap ng Diyos sa pakikibahagi sa banal na hapunan na ito ay sagradong bagay. At sabi po sa 1 Corinthians 5:4-5, mayroong kasalanan sa ikamamatay. Tinatawag po dito ay sin unto death. Ganon din sa 1 John 5:16, mayroong sin unto death o kasalanan sa ikamamatay. Diyos lamang po ang gumagawa nito. Ito ay hatol na ang ibig sabihin ay dumating na sa wakas ang paglilingkod ng isang mananampalataya na alam ng Diyos na hindi na siya manumbalik at mawala na siya ng pag-asa pang makapanumbalik dahil sa pagmamatigas at kawalan ng pagsisisi, kukunin na lamang siya ng Panginoon. Yun po ang hatol ng Diyos. Ngunit siya ay ligtas at makapunta sa langit. Dadako po tayo sa panglima, ang panganib ng kusa at sadyang pagkakasala. Sa Kabanatang 10, talatang 26 hanggang 29. Hebreo 10. Titingnan po natin ang bahagi ng banal na kasulatan sa mga talatang 26 hanggang 29 ng Hebreo 10. Saglit ko pong basahin, Kabanatang 10, simula sa 26. Sabi po dito, 26. Sapagkat kung sinasadya ang ating pagkakasala, pagkatapos nating tanggapin ang lubos na kaalaman ng katotohanan, wala nang natitira pang hain para sa mga kasalanan, kundi ang isang kakilakilabot na paghihintay ng paghuhukom at ang nagngangalit na apoy na siyang tutupok sa mga kaaway. Ang sinumang tumanggi sa kautusan ni Moses ay mamamatay na walang kaawaan ayon sa patutuo ng 2 o 3 saksi. Gaano kayang higit na parusa ang iniisip ninyo na maging karapat-dapat sa isang tao na yumurak sa anak ng Diyos at itinuring niya na marumi ang dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at inalipusta niya ang espiritu ng biyaya. Ito po ang panganib ng kusa at sadyang paggawa ng kasalanan. Ito ay hindi kasalanan dahil sa ignorance or careless sins. Ibig sabihin, ito ay hindi kasalanan na nagawa na hindi napapansin, kundi ito ay talagang sinasadya. Ito ay maaring magawa ng Kristiyano. Ang mga kasalanang ito ay napakasama na inilarawan ng tulad sa pagyurak sa anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Kung sinasabi dito ng talata na ang sinasadyang paggawa ng kasalanan ay tinutulad dito na niyuyurakan mo ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus Kristo. At ganun din,
itinuturing mong madumi ang kanyang dugo na siyang naglinis at nagkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Tulad din sa pagturing sa dugo ni Kristo maruma at tulad ng pag-insulto sa banal na Espiritu. So, ganito kasama ang kasalanan na sinasadya, kasalanan na kusa. Kaya gaano ka tindi yan na parang niyuyurakan mo ang anak ng Diyos. Ang Panginoong Kristo na ibinigay ang kanyang buhay, nabuhos ang kanyang dugo, nagkatawang tao, para lamang tayo iniligtas, ngunit tayo naligtas na, ayuyurakan natin ang ating Panginoong Kristo. Binabaliwala natin ang kabanalan ng kanyang dugo na parabang ito ay marumi at naiinsulto natin ang banal na Espiritu. Kaya ganun kasama ang kasalanan na sinasadya. Nabanggit dito sa lumang tipan, ang lumabag sa kautusan ni Moises sa may parusang kamatayan. Yun po sa Deuteronomy 17, 1-7. Kaya't ganun na lamang ang panalangin ni Haring David sa nagawang sadyang pagkakasala. Po sa Psalm chapter 51, makita natin kung paano nanalangin si David dahil sa kanyang kasalanan nagawa na talagang kusa. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa maraming hain, yun pong sacrifices, kundi hain ng bagbag na loob, isang bagbag na may pagsisising puso. Yan po sa aklat ng Psalm chapter 51, 16 and 17. Sabi ng talata, sapagat hindi nalulugod sa hain, na kung dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos ay hindi mawawaling walang kabuluhan. Ganun na lang ang panalangin ni Haring David sapagkat alam niya napakabigat ng kanyang kasalanan laban sa Diyos dahil ito po ay kusa o sadyang pagkakasala. Kaya ang tinatanggap ng Diyos hindi yung mga maraming hain ng mga hayop, kundi bagbag na loob, bagbag at may pagsisising puso. Ito po talaga ang mayroong tunay na pagsisisi, pagkilala ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi lamang pag-iyak, hindi lamang pagkalungkot, kundi talagang may bagbag na loob, mayroong bagbag at may pagsisising puso. May kapatawaran ba ang sinasadyang kasalanan? Opo. Sa 1 John 1:9. Ngunit, 1 John 1:9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at banal na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating karumihan. Ngunit kung ayaw magsuko at ayaw magsisi, ano ang gagawin ng Diyos? Kanyang hahatulan. Hindi eternal judgment, kundi chastisement. At po makita natin sa kabanatang 12, Hebrews 12, 5-10. Ito po ang chastisement, ito po ay disiplina, pagtutuwid ng Diyos sa kanyang iniibig na anak. Ito ay hindi pagkawala ng kaligtasan, ngunit maaari mawala ang reward o maaring mawala ang God's best. Yung the best na nais ng Diyos ibigay. Yung the best na inilalaan ng Diyos maaring mawala dahil sa mga sadyang kasalanan. Ang mga ito ay ilan sa mga panganib kung saan tayo ay binibigyan ng babala at kung saan tayo ay humaharap. Nahaharap po natin ito kung ating bigyan pansin, ating pahalagahan, magkaroon tayo ng progreso, kabanalan, paglago, at maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Kung ating baliwalain, magkaroon tayo ng kabiguan, failure, kawalan ng pagbubunga, at magkaroon ng kahihiyan sa pagbalik ng ating Panginoon.
Kaya ang sabi sa unang Juan 2, talatang 28, ngayon, munting mga anak, manatili kayo sa Kanya upang kapag siya ay mahayag, magkaroon tayo ng kalakasan ng loob at hindi tayo mahihiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Nakahanda tayo sa Kanyang muling pagbabalik. Ngunit kung baliwalain po natin itong mga warnings, meron pong mga 5 na mga panganib dito na tayo po ay winawarningan, dapat hindi natin baliwalain, kundi ito bigyan pansin natin at pahalagahan upang sa pagbalik ng ating Panginoon, mayroon tayong lakas ng loob na makaharap siya na hindi tayo mapapahiya. Purihin ang Panginoon at nawa mayroon po tayong natutunan sa mga aral na ito, lalo na ito po ay mga babala. Dapat po natin pahalagahan sa ating mga buhay. Okay, maraming salamat sa bawat isa at maging sa salita ng Diyos ngayong gabi. At tayo po ay dadako sa ating panalangin. Manalangin tayo. Salamat o Diyos muli na Ikaw ang aming Diyos na tunay at buhay. Nagbigay sa amin ng katotohanan ng iyong salita sapagkat ito ay aming kailangan. Salamat sapagkat sa nakaraang mga araw ay naranasan namin ang iyong kabutihan at katapatan sa pagkaloob ng aming pangangailangan, sa pagkaloob ng kalakasan at kalusugan. Nagamit namin, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo, sa pagganap ng iyong kalooban, sa paglilingkod. Salamat sa ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin at salamat sa buhay na iyo pong ipinagkatiwala at nagagamit. Panalangin po namin, dakilang Diyos, ang patuloy mo na pagkilos paggawa sa aming buhay upang kami ipatatagin sa aming pananampalataya sapagkat hindi kami maaari mamuhay na wala sa pananampalataya sapagkat ang iyong layunin sa aming buhay ay mabigyan ka ng kaluguran sa lahat ng mga bagay. Salamat o Diyos sa patuloy na pagbigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw, patnubay, gabay at pag-iingat. At salamat na kami po ay malaya sa paglapit sa iyong trono ng biyaya dahil sa Panginoong Hesukristo na siyang namamagitan sa amin. Kaya sa gabing ito, O Diyos, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang amin pong iglesia. Kayo po, O Diyos, ang siyang nakakaalam ng mga pangangailangan po ng aming iglesia. Sa mga ministeryo at sa mga gawain, lalo na sa darating na Sunday sa aming mga worship services, sa early worship, salamat Panginoon sa pag-provide mo ng mga speakers na nagagamit at patuloy Panginoon na amin pong nilalapit sa iyo ang mga kapatid na magdadala pa ng iyong mensahe sunod ng mga early worship services namin. At salamat sa mga mensahe na iyong ipinagkakaloob. Sa mid-morning worship service namin, Panginoon, salamat sa mensaherong ginagamit mo at sa katotohanan na ibinabahagi. Ito po ay makapagbigay ng kalakasan at kasiglahan sa pananampalataya at pamumuhay Kristiyano ng mga kapatiran. At salamat Panginoon na ito po ay nagpapatuloy at dalangin namin ang paglago ng bawat isa sa aming Vesper Worship Service, Panginoon. Sa pagtuturo ni Pastor Nasita, salamat o Diyos sa mga katotohanan kasama sa Sunday School ng mga adults, sa mga mahahalagang mga turo upang lumago sa kaalaman, mapatibay, at ganun din, Panginoon, na magamit ang mga kapatiran
sa kanilang mga matututunan at malalaman na sila din, O Diyos, ay makapagturo sa takdang panahon. Dalangin namin, Diyos, ang pangangailangan finansyal ng amin pong iglesia, First Baptist Church of Manila. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpuno ng pangangailangan upang patuloy masuportahan ang mga ministeryo ng aming iglesia, ang mga pangangailangan ng mga workers at maging sa mga missionaries, O Diyos, na sinusuportahan ng aming iglesia sa lokal na missions dito po sa aming bansa at maging sa labas ng aming bansa sa foreign missions, Panginoon, sa iba't ibang mga lugar at iba't ibang mga bansa. Dakilang Diyos, amin pong hiling ang patuloy mo pong pag-supply financially upang may pagpatuloy ang pagsuporta, Panginoon, sa mga missionaries at sa mga missions. Dalangin din namin, dakilang Diyos, ang patuloy mong pagkilos at paggawa, pagtulong sa amin pong iglesia, sa aming CE ministry, sa mga Sunday Bible schools po namin, sa darating na Sunday at sa pagpapatuloy nito sa mga susunod pang mga Sundays. Ikaw po, Diyos, ang magpala, kumilos at gumawa sa buhay ng mga tagapagturo na iyong ginagamit, na sila, Panginoon, ay mag-commit ng kanilang sarili sa gawaing ito upang maging epektibo, O Diyos, at maging kagamit-gamit pang lumago ang amin pong ministeryo sa aming CE ministry at maging sa mga adjustments, Panginoon, ay amin pong nilalapit, pinagkakatiwala sa iyo. Dahil kami po ay nagtitiwala, O Diyos, sa iyong gawain na ikaw po ang siyang gagawa. Gamitin mo po, Diyos, ang iyo pong mga anak, gamitin mo po ang iyong mga manggagawa sa aming iglesia upang may pagpatuloy ang gawain, paglago ng kapatiran at ganun din, Panginoon, ang pagtuturo sa mga bata, kay nawa ang magpala. Dalangin namin, dakilang Diyos, maging ang mga outreaches, Bible studies, San Mateo, sa pangunguna nila Pastor Rini, Pastor Jess, at sa mga kasamahan nila. Sa po namin patuloy, pinagkakatiwala, O Diyos, ang gawain doon. Ang patuloy mong gabay patnubay sa kanilang paghayo, sa pagtuturo, O Diyos, sa mga bata, sa Bible study. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita ay tunay na ito po ay maituro at mapaunawa at ito, Panginoon, ay mag-ani ng bunga ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, pag-iingat mo sa bawat biyahe, pagpunta sa outreach, maging sa Diliman, sa Villanueva Residence. Dalangin din po namin ang pagtuturo doon, ang pagkilos paggawa mo, O Diyos, paglago ng ipong mga anak, at ganun din sa mga bata na sila, Panginoon, ay maunawaan nila ang mga katuruan, katotohanan upang sila, O Diyos, ay lubos na makaalam ng katotohanan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya dalangin namin ang kaligtasan, Panginoon, ng mga kaluluwa sa lugar na ito. Ang gawain sa panikitarlak, O Diyos, patuloy po namin nilalapit, pagkilos paggawa mo, pag-iingat sa ipong mga lingkod sa kanilang pagbiyahe sa araw ng Sunday at maging sa pag-uwi sa maayos, Panginoon, na safe travel at ang pagpapala mo rin sa gawain po doon, O Diyos. Dalangin namin ang pag-provide mo sa takdang panahon ng full-time worker po doon. Ganon din po sa gawain sa Kalamba. Salamat, O Diyos, sa patuloy mo rin na pag-sustain, biyaya sa pagpapatuloy ng gawain sa iyo pong mga anak. Dalangin namin ang paglago din nila spiritual sa mga involvement nila. At dalangin din namin, Panginoon, ang financial na pangangailangan ng iglesia at ang full-time na manggagawa din na kinakailangan.
Kaya inihiling namin sa iyo, O Diyos, na kayo din po ang magpala ng mga Bible schools sapagkat kulang ang mga manggagawa at maraming gawain. Hiling po namin, O Diyos, na kayo po ay magpadala ng mga anak mo na mag-commit ng kanilang buhay upang matrain sa pag-aaral sa Bible School upang sa takdang panahon ay maging mga ganap na manggagawa mo upang mapunuan, Panginoon, ang pangangailangan sa bawat lugar, Panginoon, na mayroong gawain. Dalangin namin ang Bible School sa Lubao, sa Quezon, sa Mindanao, sa Visayas, dito sa Luzon, sa iba pang mga Bible schools. Kayo po, O Diyos, ang magpala sa mga training na makapag-produce, Panginoon, ng mga dagdag ng mga bagong pastors at mga manggagawa. Panalangin din namin dakilang Diyos ang mga kapatiran po namin sa kanilang pong pamumuhay, sa pag-iingat mo sa araw-araw na kanilang pagbiyahe, pag-iingat mo, Panginoon, laban sa mga kasamaan, aksidente, pag-iingat laban sa mga karamdaman. Pagpalain mo, Diyos, ang mga hanap buhay ng mga kapatiran, mga trabaho, at ganun din, Panginoon, ang kanila pong kalakasan at kalusugan. Lalo na ang patuloy, Panginoon, na pagsuporta sa gawain, paglago sa buhay espiritual. Ganun din, O Diyos, panalangin po namin na aming mga senior citizens, biyayaan mo po ang bawat isa at patnubayan ingatan sa araw-araw, layo sa kapahamakan at mga aksidente. Bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan at tibay ng pangangatawan laban sa mga karamdaman. At ikaw po ang mag-sustain, iyo pong saganang biyaya sa bawat isa. Sa mga missionaries, dalangin po namin, O Diyos, ang iyo pong patuloy na pagbigay ng kalakasan at katatagan sa bawat isa. Lalo na, Panginoon, sa kanila pong pagmimisyon, paghayo, sa anumang mga pagsubok, mga kahirapan na nararanasan. Patibayin mo, Diyos, ang mga kalooban at bigyan sila, Panginoon, ng kapayapaan at kasiyahan sa kanilang ginagawa sa ministeryo na kanilang ginagampanan. Dalangin namin ang kaligtasan ng mga kaluluwa sa bawat lugar ng gawain sa mga misyon. Sa mga missionaries, Panginoon, sa foreign mission, dalangin po namin, O Diyos, din ang mga gawain, kayo po ang magpala. Dalangin namin ang protection mo sa bawat manggagawa sa misyon at sa buong pamilya. Patuloy din pag-provide, Panginoon, ng pangangailangan ng bawat isa at ganun din pagbigay ng kalusugan sa bawat pamilya ng mga manggagawa sa misyon. Dalangin po namin, O Diyos, ang aming gobyerno, patuloy mo pong tulungan ang amin pong bansa sa pangunguna ng aming presidente, si Presidente Marcos. Kasama ang kanyang vice, si Vice President Duterte at ang mga nasa gabinete, ang mga sekretaris, Panginoon. Lahat ng pamunuan po namin hanggang sa pinakamababang pamunuan ng aming barangay. Amin pong nilalapit sa iyo at tulungan mo sila sa kanilang mga pamumuno at panunungkulan sa aming bayan. Sa mga programa na kanilang isinusulong, na makakatulong, O Diyos, sa bayan ng Pilipino, samahan mo, O Diyos, ng iyo pong kapangyarihan at tulong, Panginoon, na ito po ay magkaroon ng kaganapan, katagumpayan, na maranasan po ng sambayan ng Pilipino, O Diyos, ang kalugan ng buhay sa pamagitan ng mga programa, lalo na sa ekonomiya, O Diyos, ng aming bansa. At ganun din ang mga proyekto, Panginoon, na makaproduce ang amin pong bansa ng mga produkto na makakatulong sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga basic na pangangailangan sa araw-araw. Dalangin namin ang peace and order ng aming bansa. Ikaw po ang magkaloob, Diyos,
at ang mga suliranin ng aming bansa. Amin pong pinagkatiwala sa iyo, sa iyong pamamagitan, at ang mga krimen, Panginoon, ay tulungan mo po ang aming bansa na ito po ay masugpo at mapigilan, at panalangin po namin ang iyo pong patuloy po, Diyos, pag-iingat sa lahat po ng aming mga nasa pamumuno. Pinupuri ka namin, minasalamatan, O Diyos, sa gabing ito. Salamat sa bawat isa, at nawa kayo po ang magpala sa mga salita na amin pong napag-aralan sa gabing ito sa aming mga buhay. Itong aming samot pananalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas sa gabay, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya muli, magandang gabi po sa bawat isa sa atin.